Isang mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa'yo, Mystery. Isa po akong bagong listener ng inyong programa. Simula po nang mapakinggan ko ang isang episode nyo ng isang gabi, hindi ko na po maiwasang makinig pa ng iba pa ninyong mga kwento. Naghahanap po kasi ako ng kaparehas ko ng karanasan, pero siguro senyalis na po ito na ako na mismo ang dapat magbahagi ng sarili kong kwento. Bago ko po simulan, ako nga po pala si Jackie at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Sorry Han, natagalan ako. Kanina ka pa ba? Marami kasing inutos sa akin si Sir Aldrin. Siya yung supervisor mo na bading, di ba? Oo, siya nga. Nahihiya naman akong magpaalam kasi bago pa lang ako. Oo naman. Naiintindihan kita syempre. Kailangan mong magpakitang gilas muna dahil bago ka pa lang. Sigurado, binabantayan nila yung bawat kilos mo. Kung di lang talaga ako natanggal sa dati kong trabaho, maganda na sana yung posisyon ko dun eh. Mas mataas yung sweldo, hindi sana tayo ganito kagipit. Han, wala namang may gusto sa nangyari. Sa redundant na daw yung trabaho nyo. Diba noon pa naman bali-balita na nalulugi na yung dati mong kumpanya. Ang mahalaga, may nakuha ka agad na trabaho. Oo, pero balik na naman tayo sa isang kahig, isang tuka. Yung naipon natin, nagamit na natin sa pambabayad ng bahay. Makakaipon ulit tayo, okay? Huwag ka mag-alala. Magtutulungan naman tayo, di ba? O siya, tara. Gutom na ako. Hanap na tayo ng murang kainan. Ako at si Rico ay 3 taon ng kasal, Mystery. Pero bago kami ikasal, 6 na taon na kaming magkasintahan. Sa hirap at ginhawa, magkasangga kami. Kalaunan, nakabili po kami ng maliit na bahay na pinasalo sa amin. Ang pamilya namin ay nakatira sa may parteng kabundukan pa at patuloy naming pinapadalan. Samantalang kami po ay nasa kabiasnan ng probinsyang hindi ko na po babanggitin pa para sa pagtatago ng aming pagkakakilanlan. Pero Mystery, ngayon po ay nahaharap na naman kami sa isang pagsubok. Natanggal sa dating trabaho si Rico at nakahanap naman ulit. Ngunit mababa ng halos kalahati ng dating niyang sweldo ang kinikita niya ngayon. Ako naman po ay may maliit na pwesto sa palengke na nagtitinda ng mga tsinelas. Ngunit napakadalang ng benta. Para kaming nagsisimulang muli. Pero Mystery, nagpapasalamat pa rin ako dahil matatag kaming dalawa at magkasama kaming haharap sa anumang pagsubok. Ano Han, saan ba tayo kakain? Sa Parisa na lang ulit? Parang sawa na ako dun eh. Ilang hapunan na natin yun. Gusto mo ba sa Jollibee? Naku, ang mahal dun. Tapos hindi naman ako mabubusog. Isang kanin lang, 50 na. Saan naman kaya? Kung karinderya na lang gusto mo? Han, ano yun oh? Parang ang haba ng pila. Oo nga no. Sige tara, tignan natin. Habang mabagal na nagmamaneho ng motorsiklo si Rico, napansin namin ang isang pwestong pinipilahan ng mga tao. Hindi namin ito kadalasang dinaraanan dahil madalang na ang mga tindahan at kainan dito. Pero dahil nga naghahanap kami ng kakainan ay napadpad kami sa lugar na ito. Mahaba at parang excited na excited ang mga tao sa pagpila. Pagdaan namin, isa pala itong tindahan ng mga siomai. Maliit lang Mystery, parang cart. May bisikleta, prituhan, lalagyanan ng sausawan at pinakalalagyan ng mga siomai. Wow, parang ang sarap naman ng fried siomai. Ang mura pa. Oo nga mukhang masarap nga. At saka tignan mo naman yung pilaw, ang haba. Ano, gusto mo? Ikaw, gusto mo ba? Yun nga lang, mukhang mamaya pa tayo makakakain. Sa haba ba naman ng pila? Baka abutin tayo ng 1 oras. Oo nga O siya sige, bukas na lang siguro.
bili na lang muna tayo ng lutong ulam sa ngayon. Pero bukas, agahan natin yung balik dito. Sige, kung di lang ako gutom na gutom, pipila na talaga ako eh. Kaso kumakalam na yung sikmura ko. Pinagpaliban muna namin ang pagbili sa nasabing siyomayan. Pero habang papalayo kami, napalingon pa ako muli sa mahabang pilang dulot nito. Pag-uwi sa bahay, hindi na namin naabutan ang paborito naming palabas dahil ginabi kami sa paghahanap ng bibila ng pagkain. Pagkatapos naming maghapunan, naupo kami magkayakap. Pero napahinto kami nang biglang may tumawag sa cellphone ni Rico. Hindi ko nabasa ang pangalan pero nakita kong nagsisimula ito sa letrang J. Uy, hello. Oo nga eh. Teka lang ah. Inalis ni Rico ang braso ko sa kanya. Tumayo siya mula sa pagkakayakap ko at lumabas pa ng bahay para lang makipag-usap sa taong yun. Aaminin ko, Misteri, nagngit-ngit ang kalooban ko sa ginawa niya. Pagbalik niya, nakasimangot na ako at hindi na maipinta ang mukha ko. Oh, bakit pinatay mo yung TV? Nanonood pa tayo ah. Talaga? Hindi ka naman nanonood, diba? Nakipag-usap ka pa nga eh. Ang saya-saya mo nga, lumabas ka pa. Han, ba't nagagalit ka? Si Jomar lang yun, katrabaho ko. Huwag mo nga akong utuin, Federico. Hindi ako pinanganak kahapon. Kung katrabaho mo lang yun, bakit ka pa aalis sa upuan mo? Lumabas ka pa talaga ha? Anong sikreto nyo? O di kaya yung babaeng yun mismo yung sikreto mo, no? Han naman, kaya ako tumayo kasi alam kong nanonood ka ng TV. Ayokong maingayan ka. Han naman oh, huwag ka nang magalit. Alam mo naman na ikaw lang yung mahal ko. Naku, matutulog na ako. Sige na. Tawagan mo na yung kausap mo kanina para mas komportable ka naman kaysa nasa labas ka, lalamukin ka pa. At least ngayon, malaya na kayong makikipag-usap. Sige na nga, diyan ka na. Sabay tayo ko at diretsyong umakyat na sa kwarto. Ewan ko ba, Misteri, unang beses ginawa ni Rico sa akin yun. Selosa ako, pero sinisiguro ko na bago naman ako magalit, may rason ako. At sa pagkakataong ito, nakitaan ko talaga siya ng bagay para magduda ako. Kaya naman kinabukasan, pumasok kami sa trabaho nang hindi nagkikibuan. Hindi ko siya pinapansin kahit may tinatanong siya at hinayaan na lang din naman niya ako. Pero nang uwian, niyaya niyang muli ako. Han, kanina pa kita hinihintay dito. Siguradong gutom ka na. Tara, puntahan na natin yung siomay. O siya, sige, punta na tayo para di tayo mahuli sa pila. Dali-dali na akong sumakay ng motor at tumungo kami agad. Pero gaya ng kahapon, dumating kami na mahaba pa rin ang pila. Hala, ang haba na agad ng pila. Partida, mas maaga na tayo ngayon. Kaya nga, mukhang masarap talaga at dinadayo tong fried siomaya na to. Mas lalo tuloy akong naiingganyong tikman. Rico? Mga 5 tao mula sa amin, sa harapan na nakapila rin. Isang babae ang tumawag kay Rico. Kikislap-kislap pa ang mga mata nito habang tinatawag ang asawa ko. Uy, Jonah, andito ka rin pala? Oo, nabalitaan ko to eh. Di ba dyan lang ako nakatira sa kabila? Natikman ko, sobrang sarap kaya binabalik-balikan ko. Talaga? Mukhang masarap nga eh. Pero bago pa lang to, di ba? Oo, bago lang to. Ilang araw pa lang to rito eh. Teka, nagsisigawan tayo. Lumapit ka nga muna rito, may sasabihin ako sa'yo. Nagulat naman ako nang biglang lumapit agad sa kanya si Rico. Ni hindi man lang naalala na kasama niya ako. Misteri, kumukulo na ang dugo ko noon, lalo na nang marinig ko ang pangalan ng babae. Jonah. Hindi kaya siya ang talagang kausap ni Rico kagabi at hindi yung Jomar? Maya-maya, nakita kong tumingin ang dalawa sa akin.
Parang tinuro ako ni Rico sa babae at ang babae naman ay bahagyang ngumiti sa akin. Pagbalik ni Rico, hindi ko siya agad pinansin. Ayokong gumawa ng eksena roon sa pila kaya pinigilan ko ang sarili ko. Han, masarap pala talaga yung siomay dito. Yung isang katrabaho ko, si Jonah, yung babaeng kausap ko kanina, nakatikim na pala siya. Oh talaga? Mukhang bitin pa ata yung pag-uusap niyo eh. Balik ka na doon, ako na lang dito pipila. Ha? Ano bang sinasabi mo? Tinawag niya lang ako kasi nagkwento siya sa akin. Nakita niya daw yung isang katrabaho namin dito nung isang araw. May kasama daw na ibang babae. Siyempre, hindi niya pwedeng ipangalandakan yun dito. Ay wow talaga? So ibig sabihin, kabago-bago mo pa lang dyan sa trabaho mo pero ganyan na kayo ka-close ano? Para sa ganyang chismisan? Tss, hindi ko alam na ganyan ka pala sa mga katrabaho mong babae. Ha naman, natural, nakikisama lang ako. Huwag mo naman akong pagdudahan. Hindi kita pinagdududahan kung hindi ka nagtago sa akin kagabi. Alam ko may tinatago ka. Kilala kita. Sa pagkakataong yun, Misteri, nadurog ang puso ko nang bigla na lamang napayuko at natahimik lamang si Rico. Inaasahan ko po kasing dedepensahan niya ang sarili niya. Pero hindi. Para bang inamin niya na rin na meron talaga siyang tinatago. Isang oras at mahigit na kaming nakatayo at nakapila. Nababawasan naman ang pila at bawat taong umaalis ay hindi lang isang styro ng siomay ang bitbit. Ang iba, maramihan talaga. Lalo tuloy akong nagugutom noon at nalalasap ko na ang lasa nito sa dulo ng dila ko. Nang ilan na lamang ang nakapila at malapit na kami, natapos nang makabili ang katrabaho ni Rico na si Jonah. Dumaan ito sa amin. Uy Rico, paano ba yan? Mauna na ako ha. Oo, nga pala, asawa ko si Jackie. Han, si Jonah, katrabaho ko. Ay, ikaw pala yung asawa ni Rico. Nice meeting you, Jackie ah. Pero alam mo, madalas kang makwento talaga nitong si Rico sa trabaho. Nga pala, hindi kayo magsisisi dito sa siomay. Sobrang sarap talaga nito. Sigurado bukas magkikita-kita na naman tayo rito. Mukhang masarap nga eh. Masarap talaga, sobra. O siya sige, mauna na ako ha. Sige Jonah, ingat ka. Matapos umalis ng babae, hindi ko pa rin masyadong kinikibo si Rico. Nakapila pa rin kami at pangatlo na kami sa pila. Mahaba pa rin ang nasa likuran namin nang biglang lumabas ang matandang nagtitinda, katabi ang binatilyo niyang assistant. Pasensya na kayo, ubos na po ang aming paninda, bukas na lang ulit. Tulala kami at nagkatinginan ni Rico nang marinig yun. Misteri, halos 2 oras kaming naghintay tapos ubos na pala yung tinda. Nanlumo kami bigla, pati na rin ang mga taong nakapila rin kasama namin. Dahil doon, wala kaming nagawa kundi umalis ng dismayado. Bumili na lang tuloy kami ng ilang pirasong barbecue at kanin para ulamin sa gabing iyon. Han, galit ka pa rin ba sa akin? Sorry na, wala naman akong tinatago talaga sa'yo. Wala akong iba, maniwala ka naman. Wala daw. Kitang-kita ko yung lagkit ng tinginan yung dalawa kanina nung Jonah eh. Ha? Nung una, yung kausap ko sa cellphone, tapos ngayon naman si Jonah, ang dami mo namang pinagseselosan. Malay ko ba kung iisang tao lang yun? Anong iisang tao? Hindi ko nga alam yung numero ng Jonah na yan eh. Si Jomar nga yung kausap ko noon, yung isang katrabaho ko. Magkakilala sila pero hindi sila close. Gusto mo, kausapin mo pa si Jonar. Eto, teka, tatawagan ko. Ay naku, tigilan mo na nga yan. Malay ko kung magkakuntsaba na sila. Baka nakausap mo na para alam na nila yung alibay mo. Ay nako, ito talagang asawa ko. Niyakap ako noon ni Rico ng mahigpit. Ayoko sanang bumigay pero hindi ko na rin kayang magalit ng matagal sa kanya lalo na sa ganong paglalambing niya. Kinabukasan, nagkabati na kami ng tuluyan.
Naniniwala naman ako sa asawa ko na wala siyang iba. Nagduda lang talaga ako sa isang pagkakataong yun. Pero pinalampas ko na lang, Misteri, dahil mas nararamdaman ko ang pagmamahal niya sa akin at yun na lang ang mas mahalaga. Han, maaga akong mag-out ha. Sunduin kita agad para maaga tayong makabili ng siomai. Oo nga, honey. Agahan ko rin. Ayoko nang maubusan. Hanggang ngayon hindi ko pa natitikman yun. Huwag kang mag-alala. Matitikman na natin yun mamaya. Sa pagkakataong yun, Misteri, naiintriga na talaga kami sa lasa nito. Mukha talagang hindi ito tulad ng ibang siomai na sikat na noon. Kaya bago pa mag-alas 6, nakaredy na ang gamit ko at nakasara na ang pwesto sa palengke. Nagulat pa nga ang mga katabi kong tindahan dahil ang aga ko raw magsara. Pagdating ni Rico, hindi na kami nag-usap pa. Umangkas na agad ako at dumiretso na kami roon. Gaya ng inaasahan, may pila na kaagad. Pero nasilip namin na may 2 malalaking lutuan ng siomai na nakalabas. Yun, mabuti naman. Mukhang marami ngayon yung stocks nila. Siguradong hindi na tayo mauubusan. Oo nga, sa wakas makakatikim na rin ako. Uy Han, di ba yun yung katrabaho mo? Nakita naming papalapit sa amin si Jonah. Hawak ang 2 plastic na puno ng styro boxes. Uy Jonah, ang dami niyan ah. Para sa pamilya mo yan. Ano ka ba? Alam mo namang mag-isa lang ako. Akin lang to lahat. Ha? Lahat yan? Pang ilang araw mo yan? Basta, kung di ko maubos, di babaunin ko na lang. Pero mauubos ko to. Ang sarap kaya. Kahapon kasi bitin yung 2 nabili ko Mahirap nang mabitin ngayon. Sige, ingat ka. Enjoy. Masayang nagpaalam naman si Jonah pati sa akin, saka dali-daling sumakay ng tricycle. Napatingin pa sa akin si Rico at bumulong. Di ko akalain na matakaw pala yun si Jonah. Sa opisina, hindi naman siya matakaw. Masilan pa nga yan Baka sadyang masarap lang talaga yung siomai. Oo nga Tara na, malapit na tayo. Habang naghihintay kami ng aming order, napanood namin kung paano nila ito niluluto. Piniprito nila ang malalaking siomai sa flat na lutuan, nagmamantika at talaga namang nakakapaglaway ang itsura nito. Ang bawat isang styro ay may 4 na fried siomai na laman at umorder kami ng 4 na styro. Manang, nakalimutan niyo pong lagyan ng kalamansi. Walang kalamansi yan, Iha. Hindi na kailangan ng kalamansi. Masarap na ang sausawan. Okay. Sige po, salamat. Iha, huwag mong lagyan ng kalamansi dahil masisira ang lasa. Hindi bagay sa siomai namin ang kalamansi. Malinaw ba? Oo. Sige ho. Hindi ko naman po lalagyan. Nagtaka kami noon ni Rico dahil sa lahat ng siomayan na kinakainan namin tulad ng Siomai Home at Mr. Siomai ay hindi nawawala ng kalamansi. Pero iba ito. Naisip namin na siguro kaya ito naging kakaiba at mabenta dahil sa secret ingredient na hindi kailangang lagyan ng kalamansi. Excited kaming umuwi ng asawa ko at agad naghanda sa lamesa habang mainit pa ang siomai. At nang kainin na namin ito, Misteri, malinamnam nga ang lasa nito. May kakaibang lutong at timpla na hindi ko maipaliwanag. Ang totoo, hindi naman ito yung tipong sobrang sarap. Pero habang sinusubo mo, parang hindi mo siya mahintuan. Sa isang iglap, naubos na pala namin ang lahat. Ayos din masarap naman siya. Kakaiba lang ng kaunti pero gusto ko yung pagkalutong. Pork ba to o beef? Hindi ko nga alam Hindi nakasulat. Ang nakalagay lang, fried siomai. Pero parang mas gusto kong itry kapag may kalamansi. Bukas bibili ko. Oo nga ako rin. Mas sanay talaga ako pag may kalamansi. Sige, so bukas ito ulit. Oo, ito ulit habang hindi pa tayo nagsasawa. Maya-maya, Misteri, ay nagring ang cellphone ni Rico. Sinagot niya ito sa harapan ko
pero nakaramdam ako ng kakaibang pagkailang mula sa kanya. Hello, Jomar? Sige. Bukas na lang natin pag-usapan. Salamat. Pagbaba niya ng tawag, hindi ko na siya tinanong pa. Bahala na siya, Misteri. Minabuti ko na lang na magtiwala. Pero di nagtagal, nag-ring ulit ang cellphone niya. Pero sa pagkakataong ito, numero lang ang lumabas. Oh, may tumatawag ulit, number lang. Oo nga, sino kaya yan? Ewan ko, di sagutin mo para malaman mo. Sige na nga. Hello? Sino to? Jonah? Paano mo nalaman yung number ko? Bakit ka napatawag? Oo, nakabili kami. Pero kakaubos lang namin. Oo, wala na. Ubos na nga. Siya sige. Bye. Si Jonah yung tumawag sa'yo? Oo, grabe. Pinagtanong pa talaga sa mga kasamahan namin yung number ko. Para lang sa siomay. Ano? Anong dahil lang sa siomay? Di ba kanina nakita mo naman ang dami niyang binili? Pero bitin pa daw siya doon. Kaya daw siya tumawag kasi nagbabakasakali siya na meron pa tayong natira. Kasi bumalik na daw siya kanina sa tindahan pero sarado na. Kaya naisip niya baka may sobra tayo. Grabe naman yun. Hindi ba siya makakapaghintay hanggang bukas? Kaya nga nagulat din nga ako. Misteri, sa mga oras na yon, natawa na lang kami sa inaakala naming katakawan ni Jonah. Ang selos ko sa kanya noon ay mabilis na palitan. Sa pagkakataong yon, sigurado na akong hindi ko siya dapat pagselosan. Kinabukasan, pagdating pa lang ni Rico sa karaniwang lugar kung saan ko siya inaabangan, nagulat ako sa kwento niya. Han, di ba kilala mo na si Jonah? Alam mo ba kanina sa opisina, bigla na lang siyang nagwala. Talaga? Bakit? Anong nangyari? Kumakain kasi kami dahil birthday ng katrabaho namin. Pinipilit siyang kumain pero ayaw niya. Kahit nung lunch break, hindi rin daw siya kumain. Kaya naman dinalan siya ng pansit canton sa mesa niya. Pero nung makita niya yun, bigla niyang hinagis tapos nagwala. Ayaw niya daw nun. Grabe naman. Bakit naman gano'n na lang yung inasal niya? Ewan ko nga dun Nagulat kaming lahat. Ang sabi ng iba, unang beses lang naman daw siyang nagkaganon. Napabuntong hininga na lang kaming dalawa at inisip na baka may pinagdadaanan lang yung tao. Kaya naman umalis na rin kami agad para pumunta sa Siomayan. Pagdating namin doon, nakita agad namin si Jonah. Nakapila sa unahan. Ang dami niyang binili, mas marami pa kaysa kahapon. 2 malaking plastik at isa pang hawak sa braso niya. Sa tansya namin, lagpas 10 styro ang mga binili niya. Napatingin siya sa amin noon pero hindi na lumapit o ngumiti man lang. Himala, dinedma ka ata ni Jonah. Oo nga pero baka nahihiya siya kasi nagwala siya kanina, di ba? Sabagay, pero pansin mo ba? Parang iba yung mukha niya ngayon. Parang ang itim ng mata niya. Yun nga rin yung napansin ng mga katrabaho ko. Iniisip nila kung nalulung ba. Parang wala kasing tulog at saka parang walang ligo. Baka may pinagdadaanan lang. Baka nga. Halika na, tayo na yung susunod. Umorder ulit kami ng 4 na styro. Pansin namin, halos lahat ng bumibili. Maramihan din ang order. Tulad ni Jonah. Kaya pala mabilis maubos ang mga paninda nila. Pag-uwi, bumili pa kami ng soft drinks, kanin at kalamansi. Pagdating sa bahay, kumakalam na talaga ang tiyan namin sa gutom. Hindi ko alam, Misteri, pero para bang tinatawag ako ng pagkain na kumain na agad. Parang may bumubulong sa akin na sunggaban ko na ang fried siomai. Mabuti na lamang at napigilan ko ang sarili ko. Han, nahiwa ko na yung kalamansi. Tara, kain na tayo. Sige, kanina pa nga ako gutom . Maya-maya, biglang may kumatok sa aming pinto. Sino yung kumakatok ng ganitong oras? Ewan ko, tingnan mo nga.
Pagbukas ni Rico ng pinto, laking gulat namin. Misteri, si Jonah, magulo ang buhok at nakakunot ang noo, ang nasa likod ng pintuan. Jonah, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman tong bahay namin? Pero hindi siya sumagot, Misteri. Nakatayo lamang siya, titig na titig kay Rico at para bang walang emosyon ang kanyang muka. Hanggang sa maya-maya, napunta ang tingin niya sa aming lamesa at biglang nanlaki at nanlisik ang kanyang mga mata. Dali-dali siyang pumasok ng walang paalam. Nabunggo pa nga niya si Rico kaya natumba ito. Ako naman ay natulala lang sa harap ng lamesa. Kitang-kita ko nang dakmain niya ang 3 styro ng siomay. Hoy Jonah, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Gusto ko pa nito. Gusto ko pa ng siomay. Jonah, sandali nga! Kung bitin ka, hindi tamang basta ka nalang kumukuha dito. Oo nga, amin yan. Magtiis ka kung naubusan ka. Ang tagal-tagal naming ipinila yan. Wala akong pakialam. Akin na yung siomay. Sinabi na nga amin to eh. Umalis ka na nga. Misteri, habang pinipigilan namin siya, sinusubo niya na ang mga siomay na natatapon pa nga. Inis na inis ako at nasampal ko siya ng malakas. Pero mas nagulat kami nang bigla siyang gumawa ng tunog na hindi tunog ng tao. Para bang tunog ng isang mabangis na hayop. Dahil doon, hindi na namin siya napigilan. Tumakbo siya palayo, tangay-tangay ang iba pang siomay na nakuha niya mula sa lamesa. Kami naman ni Rico ay nanatiling tulala. Napatingin na lang kami sa lamesa sa nagkalat at natirang 3 pirasong siomay. Grabe, anong problema ng Jonah na yun? Baliw na ata yun eh. Kaya nga grabe naman si Jonah. Para sa siomay lang nagkaganyan siya. Sobra namang pagka-addict yan. At saka, paano niya nalaman tong bahay natin? Yun nga din yung pinagkakataka ko eh. Oo, paano yan? Kinuha niyang lahat. 3 na lang yung natira. Bibili na lang ako ng ulam sa labas. Ay, wag na. Sa ngayon, magsardinas na lang muna tayo. Parang nawalan na rin ako ng gana eh. Matapos kong ihanda ang sardinas, ay nagpiga naman ng kalamansi si Rico. Pinigaan niya ang 3 siomay na natira. Pero biglang, Ba't nagkaganyan yung siomay? oo nga! Ano yan? Nakakadiri! Misteri, yung siomay po ay nag-iba ang itsura. Naging kulay dugo at bumubula-bula pa. Nakakasuka siyang tignan. Han, ano nangyari dyan sa siomay na yan? Diba okay naman yan kanina? Oo nga Bakit parang nabulok tapos naging kulay dugo? Hindi ko rin alam. Teka, isisend ko kay nanay. Kinuhanan ko ito ng litrato, Misteri. Noong panahong yun, medyo malabo pa ang kuha ng mga cellphone pero sapat pa rin para makita ang detalye ng gusto kong ipakita sa nanay ko. Nangilabot naman kami sa reply nito. Ayon kay nanay, pagkain daw ito na para sa mga aswang. At sa pagkakataong ipinakain ito sa mga normal na tao, sila daw ay mayayanggaw. Mayayanggaw? Ano yun? Magiging aswang din daw, sabi ni nanay. Di ba? Nakakain tayo kahapon. Ibig sabihin, aswang na rin tayo. Nakakatakot naman. Pero wala naman akong kakaibang nararamdaman eh. Ang sabi ni nanay, hindi naman daw sa isang kainan lang mangyayari yun. Kailangan paulit-ulit kang kakain. Tapos unti-unti yung proseso. Hindi daw agad lalabas yung epekto. Pero sa pagkakataong lumabas na daw yung mga senyales, huli na daw yung lahat. Senyales tulad ng ano? Ang sabi ni nanay, pagbabago daw ng ugali, may mabahong amoy, walang gana sa pagkain ng tao, pagkabalisa, at saka marami pang iba. Han, naalala ko si Jonah. Napansin kasi ng mga katrabaho namin na parang antindi daw ng amoy niya. Parang patay na daga o parang amoy ng bangkay.
Basta, kakaibang amoy daw. Tapos yun nga, di ba? Biglang nag-iba yung ugali niya. Nakita mo naman yung una, okay naman siyang kausap. Tapos ngayon, bigla na lang pupunta sa bahay natin, magnanakaw ng siomay. Kaya nga eh. Tsaka mukha rin siyang balisa. Di ba napansin ko na? Sabi ko parang wala siyang tulog. Ang ibig sabihin, nayanggaw na ng tuluyan si Jonah. Kaya siguro, tinapon niya yung pansit kasi may kalamansi na katabi yun eh. Oo nga, Han. Pero anong gagawin natin? Ngayong alam na natin na nayanggaw na siya. Wala ba tayong aksyon para tulungan siya? Sige, bukas kakausapin ko yung mga katrabaho ko para makausap namin si Jonah. Maghanap tayo ng manggagamot. Baka naman magamot pa siya. Mystery. Nakaramdam ako ng awa noon para kay Jonah. Hindi ko naman siya kilala talaga. Pero naisip ko, isa lang naman siyang normal na tao noon. Gusto lang ding kumain ng masarap, makatipid at mabuhay. Pero nagbago siya ng dahil lang sa pagkain ng fried siomay na yun. At kahit kami, muntik nang mabiktima. Pagdating ng kinabukasan, malungkot na dumating si Rico para sunduin ako. Oh, Han, anong nangyari? Nakausap niyo ba si Jonah? Wala, Han. Hindi siya pumasok. Walang pasabi. Ang sabi ni Kate, yung matalik niyang kaibigan, hindi daw niya talaga matawagan. Mabuti pa, pumunta tayo dun sa tindahan. Mag-imbestiga kaya tayo. Mabuti pa nga kung ganun para mabalaan natin yung mga tao. Pero pagdating namin doon, mystery. Wala nang pila at wala rin kaming nadatnan na tindahan. May mga taong nakatambay sa pwesto nito. Siguro mga 8 tao ang nakaupo sa sahig, naghihintay sa pagdating ng nagtitinda. Pero mystery, wala talaga. Ang matanda, ang binatilyo at ang bisikleta at cart niya. Wala na doon ang nagtitinda ng fried siomay. Ang totoo, gusto sana naming kausapin ang mga tao na nag-aabang pa rin. Pero sa itsura nila, mystery, hindi namin magawa. Naunahan kami ng takot. Para kasi silang mga lutang lahat. Walang buhay ang mga mata, walang emosyon, at ang papayat nila. Hindi namin alam ni Rico kung ano yung mangyayari sa kanila pagkatapos noon. Kung gagaling ba sila at babalik sa dati nilang pag-iisip. Pero kahit si Jonah, hindi namin nagawang tulungan. Sila pa kaya? Nang gabing yun, hindi agad kami umuwi. May pinuntahan kaming ibang lugar ni Rico. Nagtaka pa nga ako dahil hindi kami agad umuwi. Sa kabilang barangay pa ito. Pero dahil iniisip ko pa rin ang nangyari, hindi ko na siya nagawang tanungin pa. Hanggang sa huminto kami sa isang maliit na bahay. Bakit tayo nandito? Sandali lang, Hana. Meron lang akong hanapin. Jomar? Pre? Nandiyan ka ba? Si Rico to. Lumabas sa bahay ang isang lalaki na halos kaedaran lang namin. Siya pala ang katrabaho ni Rico na si Jomar. Uy pre, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Hindi, kararating lang namin. Ito nga pala yung asawa ko, si Jackie. Han, si Jomar, siya yung katrabaho ko. Hello Jackie, madalas kang makwento nitong tropa ko. Ikaw rin eh. Napag-usapan ka na rin namin. Oo nga pre. Nga pala, pwede ko na bang kunin? Oo ba? Sandali lang ha. Pumasok muli si Jomar sa kanyang bahay at paglabas niya, may bit-bit na siya. Isang napaka-cute na puting tuta, mystery. Han, habang wala pa tayong baby, dahil hindi pa natin kaya, ito na lang muna yung alagaan natin. Ito na lang muna yung gawin nating baby. Alam ko matagal mo nang gustong mag-alaga at ito yung regalo ko sa nalalapit mong birthday. Pasensya na kung hindi kita mabigyan ng material na bagay sa ngayon ha. Sobrang cute, Han. Sobra-sobra tong regalo mo sa akin. Walang kapantay na material na bagay ito. Sobrang thank you, Han ha. Ang hirap ngang maglihim sa'yo eh. Akala ko hindi ko na maitatago ng matagal kasi pinagdududahan mo na ako.
Pinangalanan namin ang tuta na Chinky. Tuwang-tuwa ako, Misteri, dahil tila nagkaroon talaga ako ng isang anak. Kahit papaano, nakalimutan ko ang nakaraang nangyari sa Siomayan. Hanggang ngayon, Misteri, nag-aantay pa rin kami ng balita kay Jonah. 9 na taon na ang nakakalipas mula noon, pero wala pa rin kaming naririnig tungkol sa kanya. Pinagdarasal na lang namin na sana gumaling pa rin siya at namumuhay ngayon ng normal. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Misteri, at sana po mag-iingat tayong lahat. Hello po mga kamisteryo. So bago po natin tuluyang tapusin yung video na to, gusto ko po munang batiin yung ilan sa ating mga tapat na tagapakinig ng Misteryo sa Dilim TV. Maraming salamat po kay Ma'am Akira Zenkomaki at Ma'am Annalisa Malatbalat for being so generous sa ating channel. Shoutout naman po kay Ma'am Priscilla Arendela from General Trias, Cavite. Hello rin po kay na Kenji Agiling, Inigo Nolasco, Lucille De Lima, Delia Alion, Sweetest Ruby Girl, Helen Cañete. Salamat po sa laging pakikinig, Sir Edwin Montenegro, Ma'am Cristina Navarro, Arcelin Cruz, Rosalie Riam Bonanza, Celestina Sigua, Sir Chandley Wong, Ma'am Lynette Reparado, Christy Lodor, Gina Tanghal, Sir Emil, Ma'am Richel Sonyo. Hello rin po dyan and mag-ingat kayo palagi, Ma'am Ila Nago, Pretty Mix Yasmin, Sir Mario Jr. Legaspi, Zara Gonzalez, Mami Liana Nalugon, Mira Gayo, Ma'am Corazon Ingay at kay Ma'am Ami Yong. Sa lahat po ng mga hindi ko nabanggit, pasensya na po, pero patuloy lang po kayong mag-comment. Baka po sa susunod, maisama na po kayo sa ating mga babatiin. Muli, maraming salamat po at kita-kits po ulit sa susunod nating kwentong kababalaghan.